ligalig na si Daniel Rason. At nananakot na siya ngayon na magsasampa na daw, magdidemanda na daw ng cyber libel. Well, ang tagal ko nang inihintay yan, Daniel Rason. Nasa na yung demandang sinasabi mo? Kanina nga, ang daming nag-message sa akin ng mga closet na mga milyonaryong mga kapatid. Sabi nila, Brad Badong, pasensya na po, ngayon lang po kami nag-message sa inyo. Pero from the beginning of your expose, sabi ng mga kapatid na milyonaryo, naumpisahan po namin. And hindi ka man po namin kilala personal, lubos po kaming naniniwala sa mga sinasabi mo. Mind you, mga kapatid, take note, ito pong mga nagpahayag ng suportang mga milyonaryo, naka-backup ngayon. Imagine, mga kapatid, I started this battle single-handedly without knowing na merong mga susuporta pala sa akin. Ngayon, mga closet, hindi lang mga exiter ang mga sumusuporta ngayon sa akin, pati mga closet na mga milyonaryo. Nakahanda po kami na tumulong financially sa abot ng aming makakaya. Makamit lang po nating lahat ang hustisya, sabi ng mga kapatid na milyonaryo. Hindi pa po kasama yung mga exiter na mga milyonaryong mga kapatid. Ngayon, Daniel Rason, akala mo ba natatakot ako sa'yo? At pagpipiestahan ka na niyan ng iba't ibang mga media ng GMA7 na pinaboykot mo noon. Tandaan mo, Daniel Rason, pinaboboykot mo dati. Pinaboykot mo ang GMA7. Napakawalang ya mo, napakahinayupak mo na kinupkup ka ng GMA7, ng pamunuan ng GMA7. Tapos, ang Iglesia ni Cristo como ang GMA7 ay pinanigan ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, mag-ano ka, magdidemanda ka, ipapaboykot mo, rather, yung GMA7, few years back. Tapos, hindi lang nakalagay sa list ng mga channels ang UNTV 37 sa Sofitel sa may Pasay, sa CCP complex. Pinaboboykot mo rin. Ngayon, nagkakaroon na ng hustisya ang matagal mo nang ginagawang kawalanghiyaan, Daniel Rason. At ngayon, nagsisinungaling ka na ni isang patak ng alak hindi ka nakatikim? Ay, naku naman, Daniel Rason. Sa bagay, kanino ka pa magmamana ng kasinungalingan kundi sa iyong tatay na Diablo? Sige, idemanda mo na si Badong at hindi ako natatakot sa'yo. Nag-inquire na rin ako and I have already seek an asylum in the country which I am into right now. Kala mo ba, Daniel Rason, natatakot ako sa'yo? Pagpipiestahan ngayon, hindi lang ng mga malalaking TV station sa Pilipinas, pati ang mga TV station sa iba't ibang panig ng mundo. Ito pa lang, Daniel Rason, na CEO, na presidente ng Wish 1075, ay scammer. Ayan, akala mo, I have nothing to lose, Daniel Rason, because hindi naman ako nagpakilala as someone that I am not, Daniel Rason. Ikaw, masyado ka kasing mayabang, Daniel Rason. Kaya tingnan mo, ayoko lang gumamit ng mga salitang pangkanto. Pero kahit yung mga salitang pangkanto, walang sapat na salita. Even yung mga salitang kanto na sasapat to para ipakilala ka, Daniel Rason.
Bumili akong kape para makaupo ako dito sa maganda-gandang view. O ngayon, Daniel Rason, nasa na? Nasaan na? Daniel Rason, nasaan na? Tingnan mo, kung noon pa man, naging makatarungan ka, hinayupak kang Daniel Rason. Akala, di sana, lahat masaya. Pero, nagparaya na nga ako ng maraming panahon. Sabi nga ni Sis Mary Ann Malyari, bakit kasi pilit mong isinasaksak ang iyong sarili? Pwede ka naman maglingkod sa Diyos nang hindi ka involved dyan sa pamilya na yan. Ayan. Ngayon, pagka dinimanda mo ko, naku, makikita at magkakaalaman tayo ngayon kung sino ang sino at ano ang ano. Ayan, marami na ngayon ang papanig sa panig ng katwiran at ng katotohanan, Daniel Rason. Sa palagay mo ba, habang buhay, mag-yes man si Brad Rodel, Daniel Rason? Sa palagay mo ba, habang buhay, na magiging yes man si Brad Josel Malyari? Pag yang dalawang yan, kinatok ng Diyos ang kanilang puso, lagot kang bata ka, Daniel Rason. Magbasa muna tayo ng mga comments dito sa comment section. Sabi ni Brother Roger D. Gonzales, gandang umaga. Magandang umaga po dyan. Dito naman po ay magandang hapon. Sabi ni Sis Carol Yamaguchi, good evening po, Brad JR. Ayan, Sis Carol Yamaguchi, ihanda mo na ang iyong demanda. Idemanda mo na ang dapat mong idemanda dyan sa Japan. At mga kapatid, I am encouraging you sa mga bansa kung saan kayo naroroon, mga kapatid, ihanda nyo na po ang mga ebidensyang hawak-hawak nyo. Especially yung money muling or money laundering. Sa Pilipinas kasi yung money laundering, tatawanan ka lang. Pero yung money muling, malaki-laking kaso yan. Akala mo, wala akong alam sa ano. Ang daming lawyer na nakaano sa akin. Yung isang lawyer nga, sabi niya, saan kanya ipapahuli? Ipapahuli ka sa mga pulis pangkalawakan. Sira ulo kasi itong Daniel Rason na to. Parang maluwag ang tornilyo, may tililing. Sabi ni Sis Kay Ocampo, kahiyan talaga na naanib tayo dyan. Malalaman mo na niloloko lang pala nila mga tao para umanib at perahan simula pa ng una. Aray ko, sabi ni Paring Kay Ocampo. Aray mo. Sabi ni Brother Roger D. Gonzales, magdemanda siya kung gusto niya para mabulgar katangahan niya sa Biblia at panluloko niya sa kapatiran. Sabi ni Sis Lolit Manalyo, hi po Brad Badong, hello po Sis Lolit Manalyo, at salamat po sa Diyos dahil nakalaya na po kayo. Isa po kayo sa dahilan, mga mag-asawang kapatid na Lolit Manalyo at Brad Tom Manalyo, kung bakit tumibay ang desisyon ng ibang mga exiter na mag-exit because of the both of you, Sis Lolit at Brad Tom Manalyo, mag-asawang diakonesa somewhere in Cavite. Sabi ni Uncle 2, lumabas na tunay na ugali at kulay ni DSR. Yes, biruin mo, mahirap kasi yung nagbabanal-banalan. Tamang-tama yung kanta ng kinanta ng Plethora. Banal na aso, santong kabayo, natatawa ako, hi 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 hi, sa'yo. Yan, banal na aso, santong kabayo. Sabi ni Alex Razon, shout out kay Jojit Plastina, nakikinig habang nasa biyahe papuntang lokal. Ayan, shout out sa'yo, Jojit Plastina. Sabi ni Sis Carol Yamaguchi, hi po, Sis Teresita Abalos. Sabi ni Sis Carol Yamaguchi again, Sis Shalia at Sis Vanji po. Sabi ni Sis Lolit Manalyo,
Salamat sa Diyos, Brad Badong. Ingatan po tayo ng Panginoon. Correct. Ayan. Sige, magkakaalaman tayo ngayon, Daniel Rason. Kung sino ang merong Diyos. Kung nakaninong panig ang Diyos ngayon. Ha? Sige, magkaalaman. Ako, Daniel Rason. Mapapahiya ka lang kung papaanong ipinahiya ng Diyos ang mga Pilisteo sa pamamagitan ng batang si David. Yan, marami ngayon ang batang David. Nandyan si Sis Lolit Manalio at saka si Brad Tom Manalio. Naku, ang daming representasyon ng batang David ngayon sa henerasyon natin upang ipahiyang muli ang mga Pilisteyong mga hambog. Yan. Sa pangunguna ni Goliath na si Daniel Rason. Si Goliath higante, malaking tao. Si Daniel Rason, malaking mata. Yan. Sabi ni Sis Carol Yamaguchi, nakakaawa po siya. Tinatakot po nila yung mga kapatid na pag nagsalita ng laban sa kanila ay ididimanda daw. Sila itong maraming kasalanan sa atin para siguro matakot ang mga kapatid na wag lumabas. Ayan, Daniel Rason. Akala mo ba mga bobong katulad mo ang mga kapatid? Well, nagkakamali ka dyan, Daniel Rason. Hindi mo na kami maloloko. Booking na ang inyong modus operandi, Daniel Rason. Baka akala mo, pagka inilabas namin yung mga kapatid na involved sa ilalim ng lamesa, naku, alam mo yan, Daniel Rason. Huwag mo kong susubukan, Daniel Rason. Huwag mo akong susubukan. Akala mo ba, tatanga-tanga itong si Badong? Sabi nga nung isang closet sa Brazil. Akala ko, Badong, tatanga-tanga ka? Alam ko kasi pangiti-ngiti ka lang, kahit bulyawang ka, pangiti-ngiti ka lang, yes ka lang ng yes yuko. Akala mo, habang buhay, magiging ganun na lang ang kapalaran. Tandaan mo, mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin piho. Kaya't manalig lagi sana tayo. Ang Diyos ang pag-asa ng mundo. Yan. Akala mo, Daniel Rason, habang buhay, piyesta. Hindi. May katapusan ang lahat ng kasamaan at kabalintunaan ng mga taong swail, mga taong lilo, sukab at lilo. Sayang, hindi ko wala kasi akong pwedeng pakyatin ngayon dahil naka-restrict yung yung messenger ko. Sabi ni Sis Carol Yamaguchi, shout out po kay Sis Marie at Brad Erwin Tagorda. Sabi ni Brad Roger D. Gonzales, hindi mata bro, ay bag. Sabi ni Sis Carol Yamaguchi, may awa po ang Diyos, Brad. Lalabas po ang katotohanan. Opo naman. Sabi ko nga, the moment I started this battle, mga kapatid, buo ang loob ko. Napatunayan ko na sa demonyo ang samahan na yan. Biruin mo, imagine. Wala naman akong ginagawang masama. Tapos ako itong ika-character assassinate. Buti na lang, meron akong meron akong mga screenshots. Dated yan. At sinong nag-send? Akala mo, tanga itong si Badong. Bugok na Daniel Rason. Well, nagkakamali ka. Sigurado, humahagalpak sa tawa si Mama Mary ngayon. Sabi siguro ni Mama Mary, sige Badong, banatan mo. Yan, Daniel Rason. Ngayon, pagka dinimanda mo na ako, yung mga tao, mga kapatid, na nananahimik dapat
mapipilitan magsalita yan. Upang, yun muna, Daniel Rason. Hey, Daniel Rason. Masyado ka kasing hambog, Daniel Rason. Mananakot ka. As if naman, matatakot mo ko.